Sandali lang po, Nanay Gina. Mamaya-maya dadating na yung asawa ko si Eden. Na pala, Eden! Lika dito. May surprise ako sa'yo kasi, di ba, naghahanap ka ng katulong. Ito, si Nanay Gina, nakahanap na ako. Renz, hindi mo ba nakikita itsura niyan? Mas kulubot pa sa ampalaya? Ibig sabihin, matanda na yan. Kailangan ko ng katulong na maliksik, bata pa, na mapapakinabangan ko. Yan, ano magiging pakinabang yan sa akin, ha? Sandali lang naman. Pagbigyan mo muna kasi di mo pa nga natin susubukan eh. Maano daw yan, magaling daw yan, malinis at saka masipag. Di ba po? Ano ba yan, Renz? Naman, sasayangin mo yung pasahod dyan eh. Hindi yan makakatulong sa akin. Alam mo yung tulong mabibigyan yan, sakit sa ulo. Pambihira ka naman. Ang hirap-hirap kaya maghanap ng katulong sa panahon ngayon. Eto, walang kaarte-arte. Gustong-gusto, magkano lang yung papasahod natin. Pinatos niya na, di wala tayong problema. Okay tayo dun, di ba, Nay? Alam nga naman hindi niya papatusin, kailangan niya ng pera. So, anong gagawin niya dito? Uupo dahil masakit na yung tuhod. Uupo kasi masakit na yung bewang, yung ulo, high blood. Ginawa mo namang sex bomb to si nanay. Hindi. Maano yan, mabait yan. Tsaka okay yan. Wala akong pakialam kung mabait. Ang kailangan ko, makakatulong dito. Alam mo yun? Baka ako pa mag-alaga dyan. Kaya ko pa naman, ma'am. Yung inalisan ko po, ganun din po yung trabaho ko, trabahong bahay po. Baka naman yung iba mong pinagtrabahuan dati. Hindi sila nasiyahan sa'yo, kaya natanggal ka. Kaya humahanap ka ngayon ng iba mong mapagtatrabahuan na mabobola mo. Alam mo rin, sumasakit yung ulo ko eh. Hina-high blood mo ko. Hayaan mo na. Pagbigyan mo muna kasi. Di mo pa nga nasusubukan. Nagagalit ka kaagad. Hayaan mo. Mukhang namang okay si nanay. Tsaka mukhang mabait. Mapagkakatiwalaan. Opo, ma'am, kung makaisang buwan po ako, tapos talagang hindi niyo nagustuhan, paalisin niyo na lang po ako. O yun naman pala. Walang problema. O sige na, Eden. Hayaan mo na. Pagbigyan muna natin yan. Ewan ko sa inyo. Hindi pa nga nakakapagsimula yan. Stress na ako. Oh, Arian. Sabi ko kailangan ko na ng pera, di ba? Ano na naman, delay mo na naman yung papadala mo. Sige na, bigay mo na sa akin. I-send mo, i-transfer mo agad, i-withdraw ko. Kailangan ko yun. Oo nga, sinabi ko na noong nakaraang linggo, di ba? Paulit-ulit tayo eh. Yung problema sa'yo eh. Kakahingi ko lang. Tapos uulitin mo na naman kung bakit, anong dahilan. Kailangan mo pa bang malaman? Magpadala ka na lang, yun yung importante. Tapos, antayin ko. Ngayon ngayon mismo. Hoy, matanda ka? Po, Ano yan? Nagtatrabaho ka o nakikinig ka sa usapan ng may usapan? Ano yun? Mahal! Hindi ko napansin, nandiyan pala eh. Anong ginagawa mo kasi dyan, Day? nagpupunas lang po. Teka nga lang, tatanungin kita. Ano yung narinig mo? Wala po. Ano wala? Bingi ka ba? Ha? Bingi ka ba talaga? Naririnig mo ako eh. Sumasagot ka nga sa akin eh. Huwag na huwag mong susubukan. Ipagsabi kung ano yung narinig mo. So ngayon, alam mo na ako, kabit ako. At yung hinihingan niya ng pera, yung totoo niyang asawa. Alam mo rin, sinasabi ko na nga ba eh. Chismosa to. Wala nang ibang ginawa dito sa bahay, kundi mag-spy siguro, hindi natin alam, o ipalandakan sa mga kapitbahay natin anong nangyayari dito sa loob ng bahay. Paano ba yan, Nay? Kasi punas ka ng punas dyan. May kausap ako eh. Hindi ko naman napansin na nandyan siya, babe. Hayaan mo na kaya yan. Paano ko hahayaan, ha? Ito, sinasabi ko sa'yo eh. Mali yung kinuha mong katulong. Tingnan mo ngayon, siya pa yung iniintindi natin. Puro palpak. Tingnan mo ha, pinalaba ko sa kanya yung damit ko, puro man siya ng Clorox. Ayun naman pala. Babe, maliit na problema lang yan. Tanda, tapos na tayo. Wala ka ng trabaho. Umalis ka na. Maglipit ka na ng ng gamit mo. Tsaka di ka na papasweldoin dahil sa ginawa mong pag-high blood sa baby loves ko. Sir, pati niyo naman ako papasweldohin. Hoy, sa dami ba naman ang ginawa mong palpak dito, papasweldohin pa? Ang kapal naman ang mukha mo. Kahit pamasahe lang, sir, para lang may pamasahe. Wala! Pamasahe. Maglakad ka. Mag-exercise ka nang hindi ka naman ma-stroke. Lumayas ka. Kesa kalad ka rin pa kita. Ano? Ano pang hinihintay mo, Pasko? Gusto mo sunugin ko lahat ng gamit mo para umalis ka dito? Lumayas ka na. Alis na lang. Naiirita ako sa'yo. Hindi dito, baby loves. Huwag ka na ma-hide. Dalihan mo na, pinalis ko na. Ikaw kasi hindi ka nakikinig sa akin eh. Halika na.
Doon tayo. Iisa lang. Dito na lang. Talaga? Dito na nga lang eh. Ikaw na. Dito na lang. Sabi ko. Masakit? Anong Sa ginawa? tingin mo, magre-react ako kung hindi masakit? Yung ginagawa niyo dito sa pamamahay. Ikaw, bakit umuwi ka ng bigla nung walang pasabi? Kailangan ko na ba magpaalam sa'yo pag uuwi ako o hindi ako uwi? Itong asawa mo ha, sumusobra na yan. Nananakit na, hindi naman inaano. Sa ginagawa mong kalandian, kaya asawa, pinatulan mo. Pasensya na. At ikaw naman, haliparot ka! Ano ba, ha? Ha? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Lintik ka, binubuhay kita. Ang ginagawa mo lang, tumatanggap ka lang ng pera. Pero ano, yung binibigay ko, pinagbubuhay mo dito sa kapit mo? At ikaw, matabang ka pa sa pamamahay ko talaga? Eh bakit ba ha? Pasensya ka na. Dito ako pinatira ng asawa mo. Ibig sabihin ako na yung mahal niya. At mas gusto niya ako kasi mas masarap ako kaysa sa'yo. Ano ba pinagmamalaki mo yung pera? Yung binubuhay mo sa akin? Yung ba? Eh bakit? Ikaw naman tong patay na patay sa akin, di ba? Ikaw tong takot na takot mawala ako sa buhay mo. Kasi kasi wala nang papatol sa'yo. Kasi baog ka. Ha? Huwag mong ipagsiksikan yung sarili mo. Hindi ka mahal ng asawa mo. Hindi ako mahal kasi umentra ka! Wala kang hiya! Alam na, ha? Alam mo! Ikaw, tumigil ka. Tumigil ka, Arian, ha? Alam mo ikaw, yan lang naman yung silbi mo sa akin. Ngayon, andito na si Eden. Si Eden na yung bago kong mahal. Eh di pasensyahan tayo. Etong bahay na to, amin na to. Kaya ikaw, umuwi-uwi ka ng Pilipinas na walang pasabi. Ito, pinagmamalaki mo mga gamit mo. O yan, umalis ka na. Dalhin mo yan, umalis ka, lumayas ka dito sa bahay. Pero boy ko to. Bahay ko na ngayon. Bahay namin. Bahay namin. Umalis ka na. Ano pang hinihintay mo? Alis! Wala kang silbi. May paiyak-iyak ka pa. Ayos ka na ba? Tuloy na natin. Arian! Arian, ikaw nga! Ikaw ba yan? Sabi ng kapitbahay, hiring daw dito. Binigay niya sa akin yung address para mag-apply ako. Iniwan ko sa kanya yung tarheta. Nakiusap ako na pag dumating si Arian, ibigay yung tarhetang yon para makarating ka rito. Arian, ang tagal kong inangad na makita ka. Galit ka po ba sa akin? Ma, hindi naman may iwasan. Hindi sumama yung loob, di ba? Alam ko, anak. Iniwan mo kami magkakapatid. Hindi yun. Antayin mo ako magpaliwanag. Nung umalis ako sa tatay mo, alam mo wala akong kinabukasan. Pinubugbog niya lang ako. Lagi siya naglalasing. Yun ang nagtulak sa akin para iwan ko kayo. Pero bumalik ako doon, maniwala ka. Kaya lang pagbalik ko doon sa lugar niyo, wala na kayo. Arian, ang tagal ko kayong hinanap. Makuha ko man lang kayo magkakapatid. Pero, hindi ko kayo makita eh. Hanggang nakapag-asawa ako, nagkaroon ng kumpanya. Pero lahat ng pangarap ko kasama kayo magkakapatid, hindi lang to para sa akin. Ang gusto ko umayos yung buhay niyo. Alam mo ba sa paghahanap ko sa'yo, hanggang nakarating ako sa bahay ng asawa mo, Si Rex? pumasok ako bilang katulong sa kanila para lang masubaybayan ko kung ano yung buhay mo. Doon ako naawa sa'yo. Piniperahan ka lang ni Renz habang kasama yung kabit niya. Doon ko naisip na iwan yung tarheta. Pinilayas nila ako eh. Kilala mo pala yung asawa ko tsaka yung kabit. Kumusta yung mga kapatid mo? Okay naman po sila, ma. May mga kanya-kanya ng buhay. Ako, galing ako ibang bansa. Kaso, nagkaroon ng tanggalan eh. Kaya ito, nauwi ako dito sa Pilipinas.
Kaso Arian, pag uwi ko, wala na akong pamilya. hindi mo dapat panghinayangin yun. Sa tagal kong tumira sa bahay na yun, niluloko ka lang niya. Naroon ako, naririnig ko kada tawag niya pag humingi siya sa'yo ng pera. Kaya lang wala pa ako sa lugar nun para ipaliwanag sa'yo. Dahil di pa nga tayo nagkikita. Arian, baguhin mo yung buhay mo. Kaya may, pinipilit ko pong ilangat yung sarili ko. Kasi, kung pag-uwi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam anong gagawin ko. Paano ko magsisimula ulit? Narito ako. Ngayong nagkita na tayo, hindi na ako papayag na maghiwalay tayo. Pati yung mga kapatid mo, gusto ko makita, Arian. Kagaya ng sinabi ko, kasama kayo sa pangarap ko. Lahat ng naging tagumpay kong to, kasama kayong lahat. Ikaw ang tatayong CEO ng kumpanya kong to. Teka lang, kaya ko ba yun? Kaya mo yun. Alam kong nagmana ka sa akin ng lakas ng loob. Arian, Patay ka anak. namin. Patay ka namin magkakapatid. Bawi tayo, anak. Mag-umpisa tayo uli. Arian! Renz, Arian, ikaw nga! Sabi ko na nga ba? Bumalik ka kasi mahal mo pa ako, di ba? Arian, bumalik ako dito para pirma mo tong annulment paper natin. Arian, huwag mong gawin sa akin to. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Tsaka si Eden, pinikot lang ako noon. Ikaw yung totoong mahal ko. Pwede Ginayo ba? mga ako noon, hindi ko alam. Arian, huwag Pwede mong ba tigil-tigilan mo ko, ha? Kasi nasa ibang bansa ako, nagpapakahirap ako doon para buhayin ka. Samantalang ikaw, binubuhay mo yung kabit mo. Hindi mo nasabi yan. Arian. Inaaway mo pa nga ako, di ba? Pag kulang yung pinapadala ko. Arian, pwede bang kalimutan na lang natin yun? Hindi. Walang kakalimutan. Intindihan mo? Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo yan, makisama ka naman. Ikaw na nga gumawa ng kasalanan, ako pa yung papahirapan mo. Palayain mo na ako. Pirmahan mo yan. Hindi ko to pipirmahan, Arian. Pirmahan mo sabi yan eh. O kakasuhan na lang kita. Kayo ng kabit mo. Arian, alam mo, Walang second chance, mahal na Renz. mahal kita. Promise. Nangyari na ang lahat ng nangyari. Wala nang mababago. Pirmahan mo yan. O pakukulong kita, mamili ka. Pirmahan mo yan. Babalikan ko yan. Tapos ang usapan. Arian! Arian! Arian!